Good morning sa ating lahat mga kapatid. Ngayon kung nakikita nyo is andito ako sa aking gilingan ng mga pagkain ng aking alagang pabo. So kung nakikita nyo mayroon po ditong mga bunga ng saging. Ayan. So kung nakikita nyo at napansin nyo po, wala na pong pungango yung ating saging. Ayan. Isa po yung paraan mga kapatid para pwede nating mapakain ito sa mga sisiw. Kasi yung pinakapungango nito mga kapatid, hindi po yan masasyap ng pino dyan sa tawag dito sa sheeder. Ayan. So maniwalat kahit sa hindi, ilang bisis ko na po yung naobserbahan na nakakabilaok po sa ating alagang pabo na sisiw. So isa pang paraan mga kapatid, pwede natin ipakain yung bani ng saging. Ayan po yung bani ng saging. Ayan. So hinihiwa po yan ng ganito. Kahit ito makulay-kulay brown na po mga kapatid, pwede pa rin yan. Para madali lang pong maipasok dito sa loob. Yung example niya is ganito. So, ayan po mga kapatid. Para mapakinabangan po natin yung lahat ng part ng saging. Ayan. Kukunin yung pungango, tapos hiwain ng ganito para yung sheeder ay maganda po yung kanyang tabas. Kasi pag hindi natin yan hihiwain mga kapatid ng ganito, yung hibla nito mga kapatid, yan may mga hibla kasi yan, yung hibla po niyan ay hindi po mapuputol. So ang mangyayari is hindi po yan makapenetrate, kumbaga magbugol-bugol o magtibugol po yan dito sa loob. Yung kalalabasan na ganito, ayan. Ayan o, may hibla nga eh, kahit lalo na po pag hindi natin hiniwa ng pagganon. So, yan ganyan, dalawang bisis po natin yung padadaanin dyan sa sheeder. Kung hindi pa kayo satisfied, pwede tatlo, mas maganda tatlo. Ako minsan tatlo kung hindi ako satisfied, pero pag mostly talaga dalawang bisis lang po na padadaanin dyan sa sheeder. So sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa mga baguhan, lalong-lalo na po talaga sa mga baguhan at nagsisimula pa lamang sa pag-aalaga ng pabo. Pwede natin itong i-apply sa pabo, sa manok, sa pato, sa itik. So nasa sa inyo na po. Ibinahagi ko lamang po ito dahil kung atin pong bibilangin, mahigit sa 1 taon ko na pong ginagamit itong aking sheeder. Kita nyo naman, oh, may katandaan na po siya. Kaya yung mga karanasan ko po dito is ibinabahagi ko lamang po sa inyo. Hanggang dito na lang. Thank you and happy farming all. And tapos ko na pong giniling. Ang magiging resulta mga kapatid, ito mga patapon na gulay po ito. Tapos may kasama na rin itong konting saging. Ayan. So pinong-pino po talaga yan. Tapos ito po yung ito po yung saging, puno ng saging, tapos bunga ng saging. Ganyan na po kalambot. So ang kagandahan nito is wala na, sifting na po sa ating mga sisiw. Ayan o, lalo na pag sasabawan mo pa ito. Yan. Sifting dahil super malambot ito. Mga gulay, dalawang bisis na pinaraan sa ating sheeder. Ganda no? So yan po yung ipinakita ko sa inyo sa araw na ito. Nang sa ganun ay nung tawag ito, lumawak po inyong imahinasyon. Ayan. Kahit puno ng saging, ubani ng saging, kaya natin yung gawa ng paraan. Kahit hindi po masyadong malakas yung makina o yung motor ng ating sheeder. Inaamin ko po na itong sheeder na ito mga kapatid ay hindi po ito malakas yung kanyang makina. Iwan ko lang, mid siya ba ito or wala kasi nakalagay kung gaano kalaki yung horsepower niya. Sa tingin po namin di-mid siya po siguro yung kanyang motor. Ganun pa man, ginawa namin ng paraan is ayun, hihiwain ng sa ganun ay yung hibla ay hindi po magbuhol-buhol o magkumpol-kumpol. Ayan lamang po, thank you and happy farming all.